There are things to procure and things to set in order. Lahat dapat nasa order ang mga bagay nito. Nasa set in order. Ibig sabihin, nasa kaayusan ng lahat ng bagay. Meron tayong paghahanda at lahat ng bagay ay nasa kaayusan. Katulad nung kanilang pagbabalik, galing sila sa Babylon, and then babalik sila sa kanilang lupang pangako, meron silang paghahanda na ginawa. Kompleto sila. Una-una, ang purpose nila ron ay para itayo yung temple, iayos nila ang wall of Jerusalem. Of course, may mga materyales silang daladala, yung ginto, daladala nila yon. Para sa kanilang pagbabalik, ang purpose nila ay maiayos. So, ganun din tayo. Dapat meron, ang bawat isa sa atin ay merong preparation. At kailangan natin ang token ng banal na Espiritu Santo. Ano yung token? Yun yung tanda na tayo ay kailangan baptized by the Holy Ghost. At yung kapahayagan ng salita ng Diyos, ito po ay ini-apply sa ating buhay. Si Kristo ay dapat ma-apply natin sa ating buhay kasi yun yung ating paghahanda. So, ang Diyos ay nagbigay ng mensahe sa atin na ang purpose nito ay ihanda tayo sa darating na rapture. Kaya ang mensahe na ating tinanggap sa atin ngayon ay ang tawag dyan is rapturing faith. So, meron tayong mensahe katulad ng Hebrew. So, dapat hindi tayo dapat ay tumigil na tayo sa pagsalansang natin laban sa ating Panginoon Diyos. Hindi na dapat ay tumigil na tayo sa pag-commit ng mga spiritual fornication at sa kanyang salita sa pamamagitan ng mga religious tradition ng tao. Dahil nang sila ay pabalikin sa kanilang lupang pangako, pinatigil sila doon sa mga ginagawa nilang tradisyon doon sa Babylon. Ganon din tayo. Yung spiritual fornication, dapat mawala na yon. So, lahat ng mga ito ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Na katulad ng bayang Israel, sa Ezra chapter 9, verse 13 up to 15, kung paano sila pinalaya. Sabi rito sa 9:13 up to 13, and after all that is come upon us for our evil deeds and for our great trespass, seeing that our God has punished us less than our iniquities and has given us such deliverance as this. Sa Tagalog, sabi ng Biblia ay Ezra 9:13, at pagkatapos ng lahat na dumating sa amin dahil sa aming masamang mga gawa, at dahil sa aming malaking sala, sa paraang ikaw na aming Diyos ay nagparusa sa amin ng kulang kaysa marapat sa aming makasamaan, ay binigyan mo kami ng ganitong nalabi. So meron pa rin sa kanilang mga tinatawag na remnant sa kabila ng kanilang naging malaking kasalanan sa Panginoon. Sa verse 14, amin ba uling sisirain ang iyong mga utos at makikipisan ng mahigpit sa mga bayan na nagsigawa ng mga karumaldumal na ito? Hindi ka ba magagalit sa amin hanggang sa iyong malipol kami na anupat huwag magkaroon ng nalabi o sinumang nakatanan? O Panginoon na Diyos ng Israel, ikaw ay matuwid sapagkat kami ay naiwan na isang nalabi sa nakatanan na gaya sa araw na ito, narito kami ay nasa harap mo sa aming sala sapagkat walang makatayo sa harap mo dahil dito. So, yun yung kanilang naging kalagayan. Kaya ipinaalala sa kanila sa Ezra chapter 10 verse 1 and 2, habang si Ezra nga ay dumadalangin at nagpapahayag ng kasalanan na umiiyak at nagpapatira pa sa harap ng bahay ng Diyos, nagpipisan sa kanya mula sa Israel ang isang napakalaking kapisanan ng mga lalaki at mga babae at mga bata, sapagkat ang bayan ay umiyak ng mainam. At si Sekaneas na anak ni Jehiel, na isa sa mga anak ni Elam, ay sumagot at nagsabi kay Ezra, kami ay nagsilansang laban sa ating Diyos at nangag-asawa ng mga babaeng taga-ibang bayan ng lupain, gayon may pag-asa sa Israel tungkol sa bagay na ito.
Ngayon niya ay nakipagtipan tayo na sa ating Diyos na ating ihiwalay ang lahat na asawa at ang ipinanganak nila ayon sa payo ng ating Panginoon at niyaong mga nanginginig sa utos ng ating Diyos ay gawin ayon sa kautusan. Sipin mo, no? Ang hirap ng kalagayan nila, no? Nagkasaawa sila ng unbeliever, Sister Richie. Hindi nila kauri. At ngayon, ang kanilang pagpapasya ay sundin ang kalooban ng Panginoon na ihiwalay ang kanilang mga asawa, ihiwalay ang kanilang mga anak. Dahil pagpasok nila doon, meron tinatawag na census. Lahi ni Asher, lahi ni Gad, lahi ni Benjamin, lahat yun. At sila ay may mga lingwahe ng Asdod, hindi nila alam. Kaya dito sa ating panahon, pag alis natin dito, pag take off natin, pag naganap ang rapture, hindi pwedeng hybrid. Inaalis ang hybrid na pananampalataya sa atin. Pinapaalis ng Diyos yan. Hindi pwede yung hybriding. Kaya nga, ang hybrid ay cause ng kamatayan. Yan ang dahilan ng kamatayan. Ano man ang hybrid, hindi yan kinalulugdan ng Diyos. Hybrid na aral, hindi yan. Pero mapapansin mo, pag hinybrid natin ang aral, malago ang iglesia. Marami. At magaganda. Di ba pagka mga mistiso-mistisa matatangkad, magaganda? Kasi hybrid. Pero nawawala yung purity. Like for example, nag-asawa ang isang sister ng foreigner. Halimbawa, black people, colored people, black people. Ano ang result ng mga anak? May itim din, mga mulato kung tawagin. Nawawala yung pagiging kulay ng Pilipina. Ngayon, mulato siya. Tapos, mag-aasawa yon ng another lahi, nawawala na. So, ganun din tayo. Halimbawa, sa spiritual. Sa paglipas ng panahon, nawawala yung identity bilang isang anak ng Diyos. Kaya nga, sa Biblia, may nagsasabi kasi na, kung kayo'y nakarinig ng ipinangaral sa pinuntahan natin, hindi naman, ay wala na kayo sa kabataan. Ay sabi ron, hindi naman kasalanan kung mag-asawa kayo ng unbeliever, pero yung consequences, handa ba kayong harapin? Ang totoo, kasalanan ang mag-asawa ng hindi mananampalataya, ng hindi ka panampalataya. Kasalanan yan. Kasi ang sinabi ng Biblia, huwag kayong makipamatok sa hindi nyo kapanampalataya. So, huwag kayong mag-asawa ng hindi nyo kauri, hindi nyo kapanampalataya. At dito, nagkaroon sila ng anak. Dahil na sila ay pumunta doon sa lupain ng Ehipto, ng Babylon, nagkaroon sila ng asawa at nang bumalik sila at nung census na sila, ano nangyari? Kailangang hiwalayan nila yun. Ganon din tayo. Meron tayong dating asawa. So, pinalaya na tayo. Ano gagawin natin? Hihiwalayin na natin ang dati nating asawa. Kasi meron na tayong bagong asawa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Yung asawa natin ay yung sanlibutan kasi yun yung sinusunod natin. So ito yung ginawa nila, kailangan nilang hiwalayan yun. At hindi madali yun. Katulad din ng para sa atin, hindi rin madali, kundi bagkos ito ay napakahirap. Pero yun ang utos ng Panginoon. At kung tayo ay babalik dito sa karumaldumal na kasalanan ito, ang sabi ng Biblia, thou shall surely die. Mamamatay tayo dahil sa ating kasalanan. Pag binalikan natin yan, puntahan natin ang Hebrew chapter 6 verse 1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go unto perfection. Sabi niya, iwanan na natin. Tumigil na tayo sa pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Sabi niya, let us go unto perfection. Tayo ay magpatuloy sa kasakdalan. Not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Yung pagsisisi sa mga patay na gawa, sabi niya, kalimutan na natin yan. Of doctrine of baptism. Kaya nga, yung nakaraan, wala ako ang itinuro, baptism, hindi na yan. Tapos na nabautismuhan na kayo, hindi na kailangan ituro ang baptism sa inyo. Sabi niya, iwanan na ninyo yan. Tungkol sa paglilinis, pagpapatong ng kamay, pagkabuhay na mag-uli sa patay, paghukom na walang hanggan.
Sabi niya, kalimutan na yan. Hindi na dapat ganon. If this will do, if God permit, and this, sabi niya, gagawin lamang natin to kung pinapahintulot ng Panginoon. Babautismohan ko si Sister Joyce, bago pa lamang siya, sa kanya ka ipapaliwanag yung aral na yon. Para sa kanya lang yon. Pero doon sa kalipunan ng mananampalataya, let's go unto perfection. Dapat magpapatuloy sa kasakdalan. Para hindi mali-mali yung iyong interpretation sa salita ng Panginoon. Hindi mali ang unawa mo sa salita ng Panginoon. Hindi pag sinabi ng Bible, lahat nga talaga, lahat na ay gagawin. Hindi ganun ang Biblia. So, sabi ni Pablo, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. Imposible na, sabi niya, yung minsan naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at nakabahagi ng Espiritu Santo. Sino yung mga taong ito? Sila'y minsang naliwanagan na. Nakaranas na sila ng kaloob ng Espiritu Santo, naging bahagi na sila. Napuspos na sila, sabi niyan, nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihang darating. Kinig ka, Sister Richie. Dahil ang sabi rito sa verse 6, if shall fall away and to renew again unto repentance, seeing they crucify themselves the Son of Man afresh and put him to an offense. Sabi Sister Richie, at saka nahiwalay sa Diyos, di na maaaring silang baguhin muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli sa hayag na kahiyan. Di ba marami tayong makasamahan nung una na nakalasap ng mabuting salita ng Panginoon Diyos, ng mga kapangyarihan darating? Tapos naghihintay ka ngayon na dadalawin ko after 20 years na ganon, gusto pang dalawin, na-experience mo na yan. Diba? Ano ang sabi ng Biblia? Saka nahiwalay sa Diyos. Ano sabi? Hindi na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili. Hindi ba Kristiyano yan? Di ba kasamahan ninyo yan? Sino ang napapaya? Sino ang napapako sa krus? Hindi ba ang ating Panginoon sa Kristo? Isang beses lang pinako si Kristo sa krus. Hindi na pwedeng ipakong muli. Puntahan mo ang Hebrew chapter 10, verse 26, bago tayo magpatuloy. Ano sabi riyan? Si Pablo rin ang may sabi niyan. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Hindi na pwedeng ihandog muli si Kristo na ipako na siya. Hindi na pwedeng mapako muli siya. Ano ang nangyari? Mamamatay ka, katulad ni Moises. Ang sabi sa kanya, Moses, isang beses mo lang papaluin ng bato at magsasalita ka na. At lalabas na ang tubig sa bato. Pero anong ginawa ni Moses? Pinalo niya sa unang pagkakataon ng bato, lumabas ang tubig. Sumunod, nang magreklamo ulit, di ba sabi ko sa iyo, magsalita ka lang sa bato? Sa bundok ng Meriba, pinukpok niya muli ang bato. Dapat sana magsasalita siya. Nagalit na rin si Moises Pero ano sabi ng Diyos sa kanya? Dahil hindi mo ipinakilala sa aking bayan ang aking kabanalan, hindi ka rin naman makakapasok sa lupang ipinangako ko sa iyo. So, hindi kasalanan ng pastor, ng individual. Meron kang gampanin sa sarili mo. Dahil sabi ng Bible, let us go unto perfection. Naglalakbay tayo. Diba? Kaya ano ang sabi riyan? Kung sinasadya natin, wala nang haing natitira pa. At sa verse 27, ano yung naghihintay? Kundi isang kakilabot na paghihintay sa paghukom at sa isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kaya sa verse 28, ang magpahalaga, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moses, sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Sa panahon ni Moses pa yan, ha? May 2 saksi, kaya nga sabi that
At 2 or 3, the truth shall be established. Gaano pa kaya ang higpit na parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpapabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Kaya tingnan mo yung parusang naghihintay. May parusa. Yan ay hindi lamang sa ilang pagkakataon kung tinalakay. Hindi ka pwedeng humiwalay. Mapapako. Di ba Kristiyano yan? Nangangatwira na yung iba eh. Susum na lang kami. Sabi mo nga, number 1 kwan pa, di ba? Oh. Pero, yun ba ang kaluban ng Panginoon? Puntahan mo sis, 25. Taas mo. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, gaya ng ugali ng iba. Kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung namamalas ang nanalalapit na ang araw. So ito yung panahon na sabi niya ay mag-aralan, exhorting one another. Namamalas natin, malapit na yung mga araw. Sa verse 24, ano sabi sa verse 24? Tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok ng pag-iibigan at mabubuting gawa. Pag namamalas na ninyo, yung nalalapit ng araw, sabi ni Brother Branham, paglapitin niyo ang inyong mga puso. Yan yung kanyang ginamit na talata. Kaya kung ikakatwiran mo sa akin, ikaw ay sa bahay ka na lamang, yan ang kasalanan mo. Pinapako mong muli si Kristo inilalagay mo sa isang hayag na kahihiyan. At sabi ng verse 6, Hebrews chapter 6, verse 6, verse 5, and have tasted the good word of God and the powers of the word to come. And verse 6, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucified themselves, the Son of Man oppressed, and put Him to an often shame. So ano nangyayari? Inilalagay muli nila si Kristo sa isang hayag na kahihiyan. Yan ang kanilang ginagawa. Okay. And then, sa verse 7, Hebrews 6:7, for the earth, sapagkat ang lupang humithit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya at tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y binukid at tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Datapwat kung namumunga ng mga tinik at dawag ay itinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahihinatnan ay susunugin. Dapat sana ang tinanggap mo nang ikaw ay maulanan, ibig sabihin, diniligang ka ng ulan o ng salita ng Panginoon at tumubo yung mga damong pakikinabangan sa iyo dahil binubukid ka ng Diyos, dapat tatanggap ka ng pagpapalang ng gagaling sa Diyos. Pero, nakalulungkot dahil nung siya ay namunga, tinik at dawag ang sumibol sa kanya. Yung salita ng Diyos na dapat sana ay magbibigay sa kanya ng pagpapalang manggagaling sa Diyos, pero tinik at dawag. At sabi ng Biblia, ay itinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahihinatnan ay susunugin. Di ba may parabola sa Matthew chapter 13 about sa parable ng 4 kinds of heart na yung mga nahasik ay doon sa, yun sige, baba mo. Tas mo muna ulit. Ayan. Ayan o. Yung mga nahasik na yan, nangahulog, kinain ng ibon, ibaba mo para makita natin kung paano ito ipiniliwanag ng ating Panginoon. At ang iba'y nangahulog sa dawagan at nagsilaki ang dawag at ininis ang mga yaon. Pakibaba. Okay. Sige. Purpose of the parable. Yan. Tinanong sa kanya ng mga disipulo, sige pa, pakibaba mo lang sis. Yan. Verse 14. Yan. Hindi nila naintindihan, sabi ng Panginoon, kumapal na ang puso ng bayang ito. At mahirap na silang makarinig ng kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang mga mata, baka sila'y makakita.
Baba mo doon sa ipinaliwanag na tungkol dito sa parabol na ito. Yan. Yan. Nahasik daw doon sa batuhan, tinanggap yung nakinig na salita, pagdakay tinanggap ito ng buong galak. Pero dahil wala naman silang ugat sa kanilang sarili, walang pananampalataya ang ibig sabihin, sister. Walang ugat. So, isipin mo na naitanim siya sa batuhan, sa tabi ng daan, tinanggap niya, masayang-masaya siya. Pero dahil wala namang ugat, wala naman talagang pananampalataya, pagdating sa sandaling tumatagal, pagdating sa kapigatian at pag-usig, dahil sa salita, madali siyang natitisod. Yan ang isang uri ng isang mananampalataya. Sa una lang siya masaya. Pero pag may mga persecution na, madali siyang matisod. Walang ugat Kailangan rooted ka sa salita ng Panginoon. Yung nahasik naman sa dawagan, dininig niya yung salita, pero dahil sa pagsusumakit ng ukol sa sanlibutan at daya ng mga kayamanan, at siya ay umiini sa salita, at siya nagiging walang bunga. Gusto niyang yumaman. Mas mabuti pa nung wala siyang nakikipakuan lang siya, nakikipangamuhan lang siya, masipag siya. Pero nung nagkaroon siya, hindi na siya nagiging mabungahin, at siya ay umiinis na siya sa salita. Yan ang mga uri. Kaya sabi ng Biblia, sa Hebrew chapter, balikan natin, so Hebrew chapter 6 verse 8, but that which beareth thorns and briars is rejected, is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Ano ang mangyayari sa kanya? Ang kahihinat niya ay ang walang iba kundi siya ay sunugin. So, tanda natin kung paano ang Israel ay tinawag sa kanilang sariling homeland o sa kanilang sariling lupain. Tayo rin naman ay tinawag ng Diyos. Buhat sa mga denominational churches. Pinaalis na tayo ron. God has called us back to our homeland. Tinawag tayo na bumalik tayo sa ating homeland. Babalik na tayo sa ating sariling lugar. Our homeland is not in any of denominational churches. Hindi yan ang ating homeland. Hindi yan ang homeland natin, yung Baptist o Methodist o Pentecostal. Hindi yan ang ating homeland. We can never have a true temple and true worship, nor can we ever build a holy city. That's the truth. Yan ang katotohanan. Mga kapatid. But now that we are in our homeland, nasa homeland na tayo, God has also given us the temple with its foundation. Ibinigay ng Diyos sa atin ang templo at ang pundasyon. Hindi ba sa Ephesians chapter 2 verse 20, church was built with the foundation of the apostles and prophets, and Jesus Christ is the cornerstone na itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din naman ang bato sa panulong. So doon tayo binabalik. Yun ang ating homeland. Saan tayo binabalik? Sa aral ng mga apostol. Kailangan ang Kristiyano makabalik sa aral ng mga apostol. Babalik tayo sa original na itinuro ng ating Panginoon. Kasi yan yung templo natin, yan yung pundasyon natin. Habang tayo'y bumabalik sa salita ng Panginoon, ibinibuild naman natin ang ating spiritual temple. Kaya mahalaga ang pagkakatipon, hindi niyo pinababayaan yan. Kung araw-araw tayo nagtatrabaho sa mundong ito, halimbawa, nagawa ka ng bahay. Ano ang paggagawa mo ng bahay? Merong parable dyan na sabi ni Kristo, sinasangguni muna niya kung magkano ang gugugulin niya sa pagtatayo ng bahay. Sino magpapagawa ng bahay na ang budget ay 30,000 o 50,000 lang? Third floor yung ipagagawa niya. Kahit sa haligi, hindi isang haligi, kulang pa yun . So isinasangguni muna yan. At sa ganun, pag hindi niya natapos yung bahay, pagtatawanan ng mga tao, ganyan tayo. Kaya yung ating pananampalataya, kailangan laging isinasangguni natin ang lahat ng mga materyales na ating kakailanganin.
Kailangan mo ng ganitong materialis. So humingi ka. Sino ba ang naggumagawa sa atin? Si Kristo, author and finisher of our faith. Humingi ka ng wisdom. Kailangan mo ng wisdom para matapos mo ang temple, ang spiritual temple na titirhan ng ating Panginoon. Kasi nang sila ay pinalaya ni King Cyrus, si Cyrus ay type ng ating Panginoon sa Kristo. Ipinagkaloob ni Cyrus lahat ng kanilang gagamitin sa pagtatayo ng templo. Ay, hindi ba ibinagkaloob din ng ating Panginoon ang lahat ng gagamitin sa pagtatayo ng templo? Ibinigay ng ating Panginoon yan. Mga kapatid, para ma-establish ang templo. Ano yung ibinigay sa atin? Unang-una, faith. Yan yung pundasyon natin, di ba? Faith. Ano pa? Virtue. Knowledge. 1 Peter chapter 1, verse 7. Temperance. Ano pa? Patience. Ano pa? Godliness. 2 Peter. Ano pa? Brotherly love. Yan o. Sabi riyan, sa verse 5, faith, virtue, knowledge. Diba? Then, temperance, patience, then, kabanalan, holiness, tapos, brotherly love, tapos, pag-ibig, tapos yung final yung pag-ibig, di ba? Charity. Yan yung ibinibigay sa atin para matapos ang spiritual temple. Yan yung stature of a perfect man. Mga kapatid, so kailangan nating hilingin sa ating Panginoon. Meron kang pananampalataya, katulad ng bayang Israel. Yung kanila inayos nila yung naghandog na sila pero hindi pa ayos yung kanilang foundation, which is the faith. Kailangan ayusin mo yun. And then after faith ay yung virtue, yung kaalaman. And then, so, okay. God has also given us the temple with its foundation. We must build walls around this Word of God. So, kailangan nating ayusin yung walls o yung pader. Mga kapatid, ano yung pader? Yun yung magpo-protection eh. We must have the walls of the truth ministry of the ascension gift of Christ, apostles, prophet, evangelists, pastors, and teachers. So, kailangan natin ang fivefold ministry. Ano ang trabaho niyan? Ephesians 5, Ephesians chapter 4, verse 11. And He gave some apostles, prophet, evangelists, pastors, and teachers. Ano ang trabaho? For the perfecting of the saints. Sa ikasasakdal ng mga banal. Sa gawaing paglilingkod. Sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So, kailangan yung fivefold ministry. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Till we all come in the unity of the faith. Kailangan makarating tayo sa sukat. Anong sukat yun? Stature of a perfect man. Sukat na ibinigay ng ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, hindi yung sapat na umatin ka lamang. Sino ang gagawa? Ang ating Panginoon sa Kristo. So, what are the walls for? Para saan yung pader? Yung walls o yung pader, para saan yan? They are needed to keep the word of truth. So, ito kailangan para ingatan ang salita ng katotohanan. And the true believers and the revelation of Jesus Christ, and to keep the enemies out. So yun ang importante ng pader. Kaya merong fivefold ministry. Kasi ang fivefold ministry is the walls. Sila ang guardian ng iglesia. Sila ang guardian ng katawan ni Kristo. Hindi lang sila guardian, sila rin ang nagtatrabaho sa katawan ni Kristo. Yun ang trabaho nila. Maprotektahan ang mga mananampalataya. Kaya importante ang fivefold ministry sa katawan ni Kristo. Marami kasing nagkiklaim, sila raw evangelist.
Hindi naman marunong magpasakop sa pastor. Wala rin sariling iglesia. So, kailangan alam ng bawat isa. So, itong 5 ito, ang trabaho niyan, puprotektahan ang iglesia. Itong 5 ito. Iingatan nila ang salita ng katotohanan at ang mga tunay na mananampalataya sa kapahayagan ni Kristo. Iingatan sa mga kaaway na ito ay makapasok. Yan ang trabaho ng fivefold ministry. Sa iyong katawan, kailangan maiayos ang 5 senses mo. Ano ba yung 5 senses mo? Paningin, pandama, panlasa, ano pa? Pandinig, isa pa, pandamdam, ha? Pangamoy. So, kailangan maayos yun. Ano ba yung paningin mo? Saan ka ba nakatingin? Sabi ni Pablo, kami ay tumitingin sa mga bagay naming hindi nakikita. Not by sight. Ano ang tinitingnan nila? Dapat ang tinitingnan natin, kagaya ni Abraham, was looking for the city whose maker and builder is God. Hinahanap ni Abraham yun. Kaya na nakita ni John yun. So, yung ating pangamoy, ano ba ang ating ng pangamoy? Pandama natin. Yung 5 senses, saan ba natin ito? Ito bang 5 senses na ito ay tatagos hanggang espiritu natin? O laging outside ng ating katawan lamang? Dahil itong 5 ito ang magbibigay ng proteksyon. Yung 5 senses na yan ay magbibigay ng proteksyon upang ang pagpasok doon sa sila ang sasala ng mga bagay na papasok doon sa espiritu. Dahil pagdating sa espiritu ay nandun yung tinatawag na 5 inlets. Tama ba ako? Imagination. Ano pa? Conscience. Ano pa? 5 yun. So, 5 yun. So, yun ay patungo sa kaluluwa. Kaya kailangan maayos siya. So, the holy things, sabi ng, the holy things are separated from the unholy things. Yung banal na bagay, ito ang maghihiwalay sa hindi banal na bagay. Kaya, bago nahulog ang tao sa kasalanan, ang katawang ito, sinasala ito. Pandama, paningin. Kaya sa kaisipan natin, dapat meron tayong tinatawag na salaan, filter. Hindi lahat tinatanggap mo. Dahil hindi lahat ng mabuti ay maganda. Sabi ng apostolo si Pablo, kailangan marunong kang sumuri ng lahat ng iyong maririnig. Halimbawa, may narinig ka na hindi maganda, huwag ka kaagad naniniwala. Pag naniwala ka kaagad, nag-react ka kaagad, mangmang ka ang sabi ng Bible. Dahil ang pananahimik at pagbulay-bulay mo kung tama o mali ang narinig mo, pagpapakita lamang na ikaw ay isang matalinong tao. Kaya kita, ang daming nabubudol na taan na i-scam, di ba? Naniniwala ka agad eh. Katulad sa Facebook, daming napapaniwala ka agad. Ang sabi ng Biblia, ang banal na bagay dapat ihiwalay sa hindi banal na bagay. Hindi pwede magsama ang banal at hindi banal. Punta natin ang 1 Corinthians chapter 6 verse 14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. So, huwag kayong makipamatok, sabi ng Bible. 2 Corinthians 6:14. Huwag kayong makipamatok sa hindi naman mananampalataya. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga hindi mananampalataya. Ano ba yung pamatok? Yung paud yun. Parehas kayong humihila nito eh. Naghihila kayo. Walang nag-aararo sa Israel na yung isa ay baka at yung isa ay kabayo. Pag sinabitan yung araro, 2 baka yung hihila ng araro.
Parehas yung lakas nila. Parehas yung hakbang nila. Parehas silang baka eh. So, hindi ka pwedeng sinabitan ka ng pamatok, tapos pamatok ng kaaway, magkakakontrahan kayo. Susunod ka sa kanya, magiging mas malakas siya. Yung pamatok ni Kristo, yun din naman yung iyong, doon ka rin sa pamatok na yun. Kaya hindi ka pwedeng makipamatok sa hindi mo panampalataya. Okay, tuloy natin. Sapagkat anong pakikisama, mayroon ng katiwiran at kalikuan. O anong pakikisama, mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman. Una pa lamang, pinaghiwalay na ng Diyos ang liwanag sa dilim. Hindi kailanman nagsasama ang liwanag at saka dilim. In the absence of light, darkness set in. Pag nawala yung liwanag, papasok ngayon ay kadiliman. Hindi po pwede yun. Okay. What? For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Hindi mo pwedeng pagsamahin ang liwanag at saka ang dilim. So, sa 1 Corinthians chapter 7 verse 1, ito yung pangako ng Diyos sa atin. Okay, dito muna tayo. Bigyan ko lang ng itong separation ng holy things at saka holy things. Bakit sa Malakay chapter 3 verse 1 up to 2? Merong refiner's fire. Merong fuller's soup. Ano ang purpose? Ihiwalay yung mga unholy things. Hindi pwedeng makasama yun. Kasi yung ginto is a raw materials yun. Tayo ay mga ginto. Pero raw materials pa tayo. Ano ibig sabihin? Nahulog tayo sa pusali. May halo tayong pusali. Kaya sa 1 Peter chapter 1 verse 7, dinadalisay na katulad ng ginto. Yung ating pananampalataya ay sinusubok katulad ng ginto. So ilalagay ka sa apoy. Kaya yun ang refiner's fire. Hihiwalay ka. Kailangan humiwalay ka. At sa paghihiwalay na ito, sa atin, paano natin maihiwalay sa spiritual na paghihiwalay? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Hebrew chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ang pwede lamang magpahiwalay dyan. Kasi kung wala kang salita ng Diyos, hindi kailanman maihiwalay ang luma mong pagkatao. Mananatili yung lumang pagkatao. Kahit na ikaw ay umatin ka, tapos wala namang salita ng Diyos na pumapasok sa iyo, wala kang naiintindihan ng salita ng Diyos, hindi kailanman mahihiwalay ang luma mong pagkatao. Kung wala ka pang maririnig na purong salita ng Panginoon at puro hybrid, hindi talaga mahihiwalay ang luma mong pagkatao. Umaasa kayo ng rapture, pero unfortunately, hindi kasama. Yan ang purpose ng salita ng Panginoon. Mahiwalay ang lumang pagkatao. Sabi ng Hebrew chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng Espiritu Santo. Ng Espiritu. Ng mga kasukasuan, ng mga utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip ng mga haka ng puso. Walang pwedeng ibang kumilala, ang makakadiscern lamang, walang iba kundi ang Espiritu. Kaya kung nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, nadidiscern mo kaagad yung kaharap mo. Dapat meron tayo niyan. Mahalaga yung discernment kasi nakasulat yan sa 2 Corinthians chapter 12. Yung discernment ng bawat iglesia. Miracles, discernment. Pinagkalooban tayo ng discernment. Alam mo kaagad pag nangungusap na yung kapatid mo o hindi mo man kapatid yan. Alam mo kaagad kung may sinasabi ng hindi maganda sa iyo. Ibaba mo siya. Okay, 1 Corinthians chapter 12. Tungkol yan sa mga kaloob eh. Yan ang mga nagnasa ng kaloob. Yang Corinthians. Yan, mga spiritual gifts. Yan. Tingnan nyo ha. Sige, pakitaas pa. Number 1 muna.
Ngunit tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Dapat alam ninyo, sabi ni Pablo. Alam nyo yung mga kaloob na ayon sa Espiritu. Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga hintil pa, ay iniligaw kayo ng mga piping Diyos-Diyosan sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo. Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, walang sino mang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi, si Jesus ay tinakwil. At wala sino man ang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngunit, may iba't ibang mga kaloob, datapat iisang Espiritu. Kapital yan, Espiritu ng Diyos. May iba't ibang pangangasiwa, datapat iisang Panginoon. May iba't ibang paggawa, datapat iisang Diyos ang gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapat ang bawat isa ay ibinibigay ang pagkahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay binigay ang salita ng karunungan. At sa iba ay ang salita ng kaalaman, ayon din sa Espiritu. Sa iba ay ang pananampalataya, sa gayon ding Espiritu, ang iba ay sa mga kaloob ng pagpapagaling. Kaya may kanya-kanyang kaloob eh. Ang iba ay sa paggawa ng himala, ang iba ay sa hula, ang iba ay sa pagkakilala ng Espiritu. Yan yung sinasabi ko. Dapat meron tayong discernment of the Spirit. Nababasa mo, nadidiscern mo kung anong espiritu ng kaharap mong tao. Kahit sinasabi mong Kristiyano at kahit gaano nakatagal na Kristiyano yan. Pag pumunta kayo ng gawain ng Panginoon, dapat alam nyo na kaagad kung anong espiritu yun. Pag pinuntahan mo yung isang gawaan, yung isang church, alam mo na kung anong espiritu yun. Huwag kang humalo ron sa espiritu na yun. Dahil yung espiritu na yon, tatawid sa iyo yung espiritu na yon. Halimbawa, ang espiritu ay puro tawanan, puro ang pinagkukwentuhan ay walang bagay. Hindi mo napapansin, magiging kagaya ka rin nila. Pero kung ang kasama mo, ang espiritu, ay walang ginawa, kundi ang pag-usapan ay ang salita ng Diyos, pati ikaw ay mahawa at sasagot ka na rin. Kaya dapat marunong kang kumilala ng spirit na yun. Pag nakita mo na gano'n ang espiritu ng isang kapatid, sabihin na natin kapatid, dapat dumistansya ka na. Yan ang sinasabi ng Biblia. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Kasi ang turing ng Biblia sa kanila ay hindi sila mananampalataya. Hindi sila mananampalataya. Ano ang sabi ng Biblia? Philippians chapter 3 verse 17 ba yun? Gawin ninyo ang lahat sa salita, sa gawa, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. 2:17 ba? Hindi makita. Philippians 2:17. Ephesians 3:17 siguro sis. Hanapin nyo na lang yun. So, marunong tayong kumilala sa ganong bagay. Hindi. Kung kaya mong hanapin, deeds, type po na lang. Basta nakita mo na ng ganun ng espiritu, huwag kang sumang-ayon sa ganung espiritu. Mahawa ka ron. Espiritu ng, alam nyo, ang bawat mananampalataya may kanya-kanyang espiritong dala yan. May mga kanya-kanyang dala na espiritu. At, palima, kami tumatayo na dahil medyo matagal-tagal na rin akong nagpapastor. Nababasa ko kaagad yung spirit ng tao. Pag nandun kami sa pulpit, nababasa ko kaagad kung ano yung, may reaction pa lang by body language. Alam ko na kaagad eh. Kung anong uring espiritu yung tao na yun. Nababasa ko na kaagad siya. Nababasa ko rin kung nai-enjoy niya yung mensahe. Of course, madali naman kilalanin yun, di ba? Pag nai-enjoy niya yung mensahe, dali na makilala yun. Pero may mga espiritong mahuhusay. Pwede may type yung enticing spirit.
sa English? Enticing spirits. Yung isang kwan. Merong mga enticing eh. Hindi yan sis yung gagamitin mo. Yung isa. Okay. Sa Colossians chapter 2 verse 4. Yan. Sa verse 1 muna, sabi rito, sapagkat ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo at sa nasa Laodicea at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman. Meron talagang narinig lang nila si Pablo eh. Pero makita mo kung paano pagmalasakitan ni Pablo ang iglesia, yung ipinagkatiwala sa kanya. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng makayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatwid bagay, si Kristo, na siya ang kinatataguan ng lahat ng kayamanan at karuno ng kalaman. At sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa pananalitang kaakit-akit. So meron talagang mga magagaling, kaakit-akit. Ang sabi ng Biblia ay enticing word. Enticing words. Kailangan, alam ninyo, kung ito mga pangungusap na ito ay enticing o mapang-akit na salita. May nahanap pa ako. Okay. So, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Huwag kayong makibahagi sa hindi ninyo kapanampalataya. Kahit yan ay sumisimba, umaattend, nandyan sa gawain ng Panginoon. Kapag ang kanyang buhay ay hindi umaayon sa Ebanghelyo, ang sabi ng Biblia, siya ay considered na unbeliever. Si Brother Branham mismo rin ang nagsabi, nasabi niya ito ay mga unbelievers, ang mga ganong ugali ng isang tao. Hihiwalay ka ron. Hindi naman ibig sabihin hindi mo na siya kinakausap, pero hindi ka sumasang-ayon doon sa mga ganong klase ng gawa. May sinabi ang Bible, sabi ni Pablo, sawayin mo sila. Sawayin mo sila. Sa Titus, sis. Puntahan natin sa Titus. Tingnan mo yung Titus. Chapter. Hanggang ilan ba ang Titus? Titus 1. Sige, pakibaba mo. Ayan. Sige pa. Hop, sumobra ka yata. Sige pa. Sige, pababain mo. Hop. Bilis mo eh. Sige, baba mo. Sige pa. Sige. Teka muna. Babalik ka eh. Sige lang, bababain mo yan. Yan, sige. Yan, sige pa. Sige, sis. Tuloy. Dito na ako. Nahilo ako dyan. Gagamitin ko na lang itong tinanong kung paano sinaway ni Titus ang mga tao rito. Sa 12 yata yun, parang verse 12. Okay, tama nga. Si Titus ay
Isa sa anak sa pananampalataya ni Pablo. Verse 10, sapagkat may maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga mandaraya, lalong-lalo na yaong sa mga pagtutuli. Pasinin mo, sa panahon ni Pablo, may mga ganyan ng mananampalataya na ang kanilang mga bibig ay nararapat matikom. Mga taong nagsisipanggulo sa buong mga sambahanan na nagtuturo ng mga bagay na di nararapat dahil sa mahalay na kapakinabangan. Sinabi ng isa sa kanila rin na isang propetang sarili nila. Yung propeta nila, ang pangalan niya si Epimedes. Ang mga taga-Kreta kailan paman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Makita mong mangaral si Pablo? Di ba? Tapos sasabihin na yung pastor ng Kainta, sobrang magsalita. Binabasa ko lang naman eh. Sabi ni Pablo ang mga taga-Kreta ay mga kailan paman ay mga sinungaling, masasamang hayop, tinuring pang hayop. Ano pa? Matatakaw na mga tamad. Kaya nga ayaw ko magsama ng mga tamad sa gawain. Yan ay isang patunay na hindi dapat ang patutong ito'y tunay dahil dito'y sawayin mong may kabagsakan sila upang mga pagagaling sa pananampalataya. Tunay yan. Sinabi ni Pablo, yung mga taga-Kreta na yan, asal hayop mga yan. Kreta, hindi ka inta. Kreta, hindi ka inta. Okay. Verse 16. Sa verse 16, ano sabi ron? Sila ay nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit kinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibasa ay mga malulupit at masuwain at mga itinakwil ang bawat gawang mabuti. Kaya, yan ang isang bagay na kahit sa loob ng iglesia, mga kapatid, alam nyo, kami bilang manggagawa, ano talaga ang trabaho namin? Hindi basta tumatayo. Ang daming gusto magpastor, wala namang kakayanan magpastor . Kung may naniniwala lang sa kanya, magpapastor na siya. Hindi ganyan ang pagiging pastor. Unang-una, ang trabaho ng pastor, kami mismo, inaalis namin yung mga impurity sa aming katawan. Inaalis namin yung mga pangit naming pag-uugali. Inaalis namin yun. Tapos ganun din ang trabaho namin, aalisin din namin yung mga pangit ng pag-uugali. Pastor, bakit hindi mo naalis ang ugali? Pangit niya ugali, anong gagawin ko? True Word of God. Kaya meron tayong pangangaral ng salita ng Panginoon. Para lamang maintindihan ninyo na ang trabaho namin hindi kayo para masaktan, hindi para pasakitan kayo. Hindi. Sinasabi lamang namin para ma-cleanse. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong makipamatok sa hindi nyo kapanampalataya. Inaalis ngayon yung mga bagay na karumihan, unbelief sa atin. Dahil tayo ay nandun yung unbelief sa atin kawalan ng pananampalataya, yun yung inaalis na sa pamamagitan ng salita ng Diyos na itinitanim sa inyo, ipinupulay namin sa inyo, yan ay tumubo at hindi katulad nung binanggit kaninang tumubo ay kapaitan malapit sa sumpa. Yan ang trabaho ng pangangaral. Pero maraming Kristiyano, nasanay na sila, yung kanilang tainga ay nakinig, nasanay sa mga itching ears. Sabi ng Bible, itching ears, sakatin ang tainga. At nagnasa sila, sa Timoteo yun nagnasa sila ng guro nila mismo. Anong nangyari? Nasinsay sila. Yan ang gusto nila. Bakit? Ayaw nila, sabi ni Pablo, ayaw nila ng mga magagaling na aral. Hindi nila nanasain ang mga magagaling na aral. Magsisibaling sila sa katha ng kanilang mga tainga. Sa katin ng kanilang mga tainga. Pero ang purpose sana, kung sana'y naintindihan lamang ng isang Kristiyano, na ang pangangaral na ito
Whether na ikaw ay nakakaramdam na pinapatamaan ka o hindi, para sa iyo yun. Na ang purpose, maalis sa iyo yung ganun. Habang kami nangangaral at kayo ay nasisermo na namin kayo. Isang daliri lang nakaturo sa iyo, Sister Richie. 3 ang nasa akin. 3 daliri ang tumatama sa akin. Samantalang isa lang sa iyo. Kaya kung ikaw ay nasaktan ka, mas 3 yung sakit na tumatama sa akin. Pero hindi pwedeng i-compromise yun dahil salita ng Diyos. Yung pinuntahan natin, sabi niya, may iniingatan siya sa ganung uri ng pagtuturo niya. Ayaw niyang sabihin yung katotohanan. Bakit? Mauopen ng kongregasyon. At pinatutunayan naman na yung mga nanggaling sa ganung grupo o samahan, pag napunta ito sa ibang lugar, makikita mo kung ano ang manifestation. Ayaw nila na makakarinig ng ganung uri ng mga pangangaral. Nahayag yung kanilang pagkatao. Bakit? Nasanay na sila sa ganun eh. Ang kailangan dun, operasyon. Hindi tapal ng tuba-tuba. Hindi massage. Hindi makakagaling sa kanila yun. Yung ganung bagay. So ang kailangan dun, aalisin. Yan ang trabaho namin. Inaalis. Till we all come in the unity of the faith. Hanggang umabot tayo saan? Sa pagkakaisa ng pananampalataya. Kung ayaw mong magpatuwid ka, may sarili kang pananaw sa buhay mo, gusto mo yung marinig mo lamang. Katulad ng bayang Israel, na ang sabi ay nalalapit sila sa sumpa. Namimili ka na gusto mong marinig. Katulad mo ay Pariseo at Saduceo. Nung nangangaral si Kristo ay ayaw nilang marinig. Nung mag-preach si Stephen, tinakpan yung kanilang taingat, nanggigil sila. Nagngalit ang kanilang mga bagang at kumuha ng bato at pinagbabato si Stephen. Di ba ganun din ang nangyayari sa huling panahong ito? Hindi nga literal na bato, pero kung ano-anong ipupukol nila sa mga mangangaral na nagsasabi ng katotohanan. Ganyan ang mga Kristiyano? Kahit hindi ka magsalita, sa isip mo pa lamang na kumukontra ka na sa salita ng Panginoon. Hindi na nalugod ang Panginoon doon. Katulad ng bayang Israel. Kasi pag hindi mo sinampalatayanan yung salita ng Panginoon, yung paglaya sana na darating sa iyo, hindi ka lalaya. Sinihiruhan. Sabi ng Biblia, hinihiruhan. 2 Thessalonians chapter 2. Hinihiruhan ang puso. Alam mo yung hero naman, Sister Chia, no? Minamarkahan yung iyong puso. Sa babae, sis. Kaya sabi niya, huwag kayong padaya. Alalaman ninyo, verse 7, yung hiwaga ng kasamaan. Hanggang baba yan, makikita nyo, yung paano sila hiniruhan. Pinatigas ang kanilang mga puso na. So, puntahan na natin ang 2 Corinthians chapter 7. Having therefore their promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and the spirit, perfecting holiness in the fear of God. Yamang taglay natin ang pangakong ito. Mga minamahal, magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu at pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Yan yung sinasabi ko. Na sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, doon tayo pinapagimbanal lahat ng karumihan. Di ba, sabi ng Ephesians 5:26, hinugasan sa pamamagitan ng tubig na may salita. Washing by the water of the Word. Pinapagimbanal. So ang salita ng Diyos ang mag-aalis ng lahat ng filthiness sa ating laman at sa ating espiritu. 1 Corinthians chapter 7 verse 1, pakibalikan. Tingnan nyo, nililinis tayo sa karumihan ng laman at ng espiritu. Pati yung espiritu natin marumi, kailangan mapalitan. Malinis ang espiritu, bagong puso. Kapatid, new spirit. I will give you a new spirit.
Ang sabi ng Ezekiel 36 verse 26, I will give you a new heart and a new spirit put upon you, sabi ng Diyos sa bayang Israel. Kaya sabi na, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa, bagong espiritu. Aking alisin ang pusong bato sa inyong katawan. Bibigyan ko kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo. Palalakarin ko kayo ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking kahatulan at isagawa. 1 Corinthians, balikan mo ulit 2 Corinthians chapter 7. So, ito yung pangako ng Diyos sa bayang Israel na hindi nila tinanggap dahil sa ginawa nilang pagtanggi sa ating Panginoon, sa misayang hinihintay nila. Kailan magaganap sa kanila yan? Sa ceiling of 144,000. Tanging 144,000 lamang ang mabibigyan yan. Samantalang tayo, nung tinanggihan nila yan, at the day of Pentecost, since the day of Pentecost hanggang ngayon, tinatanggap natin ang bagong espiritu, pinapalitan ang ating pusong bato ng pusong laman. Dahil yan ay pangako ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya, magsipaglinis tayong lahat sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso. Hindi namin inapi ang sinuman. Hindi namin ipinasama ang sinuman. Hindi namin dinaya ang sinuman. Sabi ni Pablo, hindi ko sinasabi to upang kayo ay hatulan, sapagkat sinabi ko na ng una na kayo'y nasa aming mga puso upang magkasamang mamatay at magkasamang mabuhay. Pero makita mo kung paano sumaway si Pablo, di ba? Kaya dito, ginagamit ng Diyos ang fivefold ministry para pasakdalin ang kanyang nobya for the perfecting of the bride, the perfecting of the saints. At ang mensahe ng propeta ng Diyos, ito ang decree o utos sa atin upang tayo po ay humiwalay sa mga aral ng tao, sa mga kredo, sa mga dogma na ginawa ng mga tao. At tayo po ay i-restore ng mensaheng ito sa purong salita, unadulterated Word of God. At when we are in the Word, kapag tayo ay nasa salita na, anong gagawin ng Panginoon? God will raise up the walls around the city. Ang Diyos mismo ang maglalagay ng pader sa kanyang syudad and perfect us within the city while keeping out all the religious trust. Aalisin ng Diyos ang mga basura sa atin, mga paniniwalang basura sa harapan ng Panginoon. Aalisin ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya, ang mensahe ng propeta sa ating huling panahon, ang trabaho niya, Malakay chapter 4, verse 5 up to 6, behold, ito yung pangako rin na binanggit sa atin. Maraming pangako ang Diyos sa atin. Sabi nga, narito, behold, I will send you Elijah the prophet. Narito, aking susuguin sa inyo, si Elias na propeta. At 5 beses yung spirit ni Elijah na yan, yung anointing ni Elijah, 5 beses dumating itong spirit, itong anointing na ito ni Elijah. Ang unang Elijah ay sa panahon ng Mount Carmel battle. Si Elijah the Tishbite. Walang masyadong autobiography si Elijah the Tishbite. Basta't siya'y dumating na lamang. Galing sa ilang. Nangaral siya. Kinalaban niya si Jezebel. Pagkatapos ni Elijah, double portion of anointing ang iniwan ni Elijah kay Elisha, si Eliseo. 7 miracles ang ginawa ni Elijah. 14 miracles ang ginawa naman ni Elisha o ni Eliseo. Ganyan ang kapangyarihan. Pagkatapos, ang ikatlong Elijah, si John the Baptist. At ang ikaapat na Elijah, ang Gentile Elijah, si Brother Branham. Pag-alis ni Brother Branham, double portion of anointing ang iniwan ni Brother Branham sa nobya niya. Type
ni Elisha o ni Eliseo. Double portion of anointing. Kaya sabi ni Brother Branham, mas sigit yung aking magagawa sa gagawin ninyo. And then, ang final, ang ikalimang pagbabalik ng anointing ni Elijah, one of the prophets sa Revelation chapter 11. Yung magtatatak sa 144,000. Kaya, double portion of anointing ang tinataglay natin ngayon. Mga kapatid. Yung mensahe ng propeta na yan, ang trabaho niyan, ibabalik tayo. Yung puso ng ama sa mga anak at yung puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Kaya ibinalik tayo sa aral ng mga apostol. Yan ang trabaho ng fivefold ministry. Para ano, ang purpose, masakdal ang kanyang nobya. At dito sa fivefold ministry, ito'y mga veteranong scalper. Inuopera niya. Dinadiagnose niya kung ano ang kalagayan ng bawat individual na mananampalataya. Kaya hindi basta tatayo na lamang sa pulpito na kung ano na lang dakdak din, dakdak din. Hindi ganon. May mensahe siya na ipapahayag na yung iglesia, bagamat siya'y masasaktan, pero kagalingan para sa kanya yun. Kaya yung Israel, ano sabi ni Elijah? Wala bang gamot sa Gilead? Is there any balm in Gilead? Wala nga gamot doon sa Gilead. Kasi yung Israel, puros karamdaman na ang nangyayari sa kanila. Pero nagtatanong ang propeta, puntahan natin. Jeremiah chapter 8, verse 22. Is there no balm in Gilead? There is no physician there. Why then is not the health of the daughter of my people recovered? Wala bagang balsamo? Walang gamot sa Galaad? Wala bagang manggagamot doon? Bakit nga hindi gumaling ang anak na babae ng aking bayan? Puntahan mo muna sa verse 1, sis. Para ikikwento ko sa inyo kung ano ang sitwasyon dyan. Sa panahong yaon, okay, dito ako gagamit. Maaga pa naman eh. Kaya ang aking ginagawang pagtuturo, encouragement, prophetic, halo-halo. Yan. Sa panahong yaon, sabi ng Panginoon, ay ilalabas nila ang mga buto ng mga hari sa Huda at ang mga buto ng kanilang mga prinsipe at ang mga buto ng mga saserdote at ang mga buto ng mga propeta at ang mga buto ng nananahan sa Jerusalem mula sa kanilang mga libingan. At kanilang ikakalat sa liwanag ng araw at ng buwan at lahat ng natatanaw sa langit ng kanilang inibig. Okay. Dito muna tayo sa kwan. Sa verse 5, para mabilis. Bakit nga ang bayang ito na Jerusalem ay tumatalikod nang walang hanggang pagtalikod? Sila'y nagsisihawak ng mahigpit ng karayaan. Sila'y nagsisitangging bumalik. Sinabi na nga sa kanila ng Panginoon, sa panahon na yun, ibabalik sila eh. Okay? Aking pinakinggan at narinig ko, ngunit hindi sila nagsalita ng matuwid. Walang nagsisi sa kanilang kaarawan, sa kanilang kasamaan, na nagsasabi, anong aking ginawa? Bawat isa'y lumi sa kanyang lakad, gaya ng kabayo na dumadalong sa pagbabaka. Oo, nalalaman ng sigwena na sa himpapawid ang kanyang mga takdang kapanahunan at ang mga bato-bato at ang mga langay-langayan at ang tagak ay nangagmamalas ng panahon ng pagdating ng mga yaon. Ngunit hindi nalalaman ng aking bayan ang alituntunin ng Panginoon. Mabuti pa ito mga ibong ito eh, sabi ng Panginoon eh. Alam nila yung panahon eh. Di ba yung layang-layang, nagliliparan yan? Alam nila pag summer na, papunta na ng summer, lalabas ang mga layang-layang. Alam nila yung mga tagak kung kailan ang panahon ng papasok na ang tag-ulan. Yung mga stork na ibon, alam nila yan, kaya maglalakbay sila.
Kasi walang ginawa yung uwak, kundi sirain yung tanim na mais. Kainin niya yung mais ng magsasaka, nagalit na yung magsasaka dahil wala naman siya mapakinabangan dahil dito sa uwak na ito. Ang ginawa niya, hinuli niya itong uwak at tinalian niya yung uwak. Merong isang magsasaka, nakita niya yung uwak, naawa siya. Ang ginawa niya, kinalag niya yung kuwan. Kinalagan niya at pinalayaan niya yung uwak. Dumating ang mga uwak. Sabi ng mga uwak, Johnny Crow, let's go to the south. Ang pangalan ng uwak, si Johnny. Sabi ng uwak, kayo na lang. Di, kailangan mong umalis kasi darating ng tag-ginaw. Mamamatay ka dyan at wala kang pagkain. Hindi ko kaya lumipad, nakatali pa ako. Sabi niya, hindi ka na nakatali. Matagal ka nang inalpasan eh. May naawa sa'yo. Pero hindi pa rin siya umaalis. Kasi kahit siya ay nakalag na, napalaya na siya, ang piling niya, nakatali pa rin siya. At dahil nasanay na rin siya na ganun ang kanyang kalagayan, hihintay na lang siyang mamatay sa taglamig na yun. Maraming Kristiyanong ganyan. Kaya sabi ng Biblia, let's go unto perfection. Magpatuloy tayo sa kasakdalan. Kailangan mong umalis from comfort to discomfort, katulad ni Abraham. Anong ibig sabihin? Aalis ka sa church? Hindi. Aalis ka doon sa dati mong kalagayan. Kailangan mo mag-progress ng pananampalataya mo sa Panginoon. Katulad nitong si Johnny Crow. Kung hindi, mamamatay siya. Kaya, pagkagaling ni Sister Elby sa Lupao, Nueva Ecija, pinadalan siya ng manok ng kanyang kapatid, nilagay sa basket. At pagdating niya sa Taytay, kinalagan yung manok, pero ganun pa rin yung manok. Akala ng manok, nakatali pa rin siya. Di ba? Anong gagawin ni Sister LB para magising yung manok? Sipain, di ba? Para mamanukan. Kasi pag natauhan yung tao yun eh. Minsan, kailangan sipain tayo. Para lang bumangon. Para magising. Para matauhan. Ganyan minsan ang ginagawa. Nililiglig ng Panginoon. Pinapahintulo. Itong bayang Israel. Sabi niya, mabuti pa itong mga ibong ito. Pero kayo hindi nyo nalalaman ang alituntunin ng Panginoon. Paano nyo sinasabi kami ay pantas at ang kautusan ng Panginoon ay sumasamin? Ngunit narito, ang sinungaling ng pansulat ng mga eskriba ay sumulat na may kasinungalingan. At ang mga pantas ay nangapapahiya, sila nang lulupaypay at nangahuhuli. Narito, kanilang itinakwil ang salita ng Panginoon. At anong uri ng karunungan ang nasa kanila? Kaya't ibibigay ko ang kanilang mga asawa sa iba at ang kanilang mga parang sa mga mag-aari sa mga yaon sapagkat bawat isa sa kaliit-litan hanggang sa kalalakyan ay ibinigay sa kasakiman mula sa propeta hanggang sa saserdote. Bawat isa ay gumagawang may kasinungalingan. Yan ang nangyari sa kanila. Ito ay warning ni Jeremiah para hindi sila mapunta sa Babylon. Binawarningan sila. Nagbibigay ng warning ang 5 lupi ng ministeryo ng Panginoon yun. Para hindi mapunta kayo, hindi tayo mapunta saan? Sa Great Tribulation period. Final warning yan na ginagawa. Pero sabi nga, mabuti pa sila, alam nila. Di ba sabi ni Kristo? Nagtanong yung mga Pariseo, kailan ang iyong pagbabalik? Ano sabi ni Kristo? Alam niyo bukas ay araw. Dahil mapula ang panganurin. Alam niyong ulan. Napagkikilala niyo ang tanda ng panahon. Pero hindi niyo napagkikilala ang tanda ng anak ng tao. Ano sabi niya? Kayong lahing mga mangangalo niya. Walang ibang tandang ibibigay sa inyo. Kundi tanda ni Jonas na kung paanong 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng balyena. Yun ang tandang ibibigay sa inyo. Hindi nila napagkilala ang panahon. Kaya kahit sa panahon natin ngayon, hindi na pagkikilala ng mga Kristiyano na ang malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Nakikita yung mga palatandaan, pero hindi na pag-uunawa ang mga palatandaan. Kaya sabi rito, at kanilang pinagaling ng kaunti ang mga sugat ng anak na babae ng aking bayan, na sinasabi, kaya kapayapaan, kapayapaan. Gayon may walang kapayapaan. Nangahiya baga sila nang sila'y gumawa ng kasuklam-suklam? Hindi. Hindi sila nangahiya sa anuman. Ni nangamulaman sila.
Kaya't sila'y mga bubuwal sa gitna niyaong mga bubuwal sa panahon ng pagdalaw sa kanila ay mahahagi sila, sabi ng Panginoon. 3 strike yan, 3 sig bago tuluyang makubkob ang Jerusalem ni Nebuchadnezzar. 3 atake yan. Unang atake, dapat sana nagsisi na sila, nanumbalik na sila sa Panginoon. Hindi. Pangalawang atake, hindi pa sila nagsisi. Sinasabi na ni Jeremias huwag kayong lumaban. Anong ginawa nila? Yung propetang nagbibigay ng warning sa kanila, kinulong nila sa burak, kulang na lang mamatay. Kaya si Jeremiah ay tinawag na crying prophet ng Bible. Wala siyang ginawa kundi iyakan niya ang kanyang bayan. E isipin mo, 40 taong kang nangangaral, walang naniniwala sa iyo. Kaya iniiyakan niya ito. Alam ni Jeremiah kung anong mangyayari. Kaya sa Jeremiah chapter 20, verse 11, sabi niya 70 taon. 2012 ba yun? May 20 ba yan? 20 verse 12. Hindi, nalimutan ko na. Jeremiah. Humihina na yung memory ko. Verse 12. Yan, tama. Verse 11, at ang buong lupain na ito ay magiging sira at katigilan, at ang bansang ito ay maglilingkod sa hari ng Babylonia na 70 taon. Yan sila. Inula ni Jeremiah sa kanila yan. At mangyayari pagkaganap ng 70 taon, aking parurusahan ng hari ng Babylonia at ang bansang iyon, sabi ng Panginoon, dahil sa kanyang kasamaan. At ang mga lupain ng Kaldeo, gagawin kong sira magpakailanman. 70 years, magiging alipin kayo. Tigas ng ulo nila Balikan natin. Verse 13, Jeremiah 13, verse 8-13. At aking lubos na lilipulin sila, sabi ng Panginoon, hindi magkakaroon ng mga ubas na puno ng ubas o ng mga higos man sa mga puno ng higos. At ang dahon ay malalanta at ang mga bagay na aking naibigay sa kanila ay mapapawi sa kanila. Bakit tayo nagsisitigil na nakaupo? Kayo'y magkatipon at tayo'y magsipasok sa mga bayang nakukutaan at tayo'y magsitahimik doon. Sapagkat tayo'y pinatahimik ng Panginoon nating Diyos at binigyan tayo ng inuming mapait upang inumin sapagkat tayo'y nagkasala laban sa Panginoon. Tayo'y nangaghihintay ng kapayapaan, ngunit walang dumating na mabuti at panahon ng kagalingan at narito, panglulupaypay. Ang singasing ng kanyang mga kabayo ay naririnig mula sa Dan. Sa tinig ng halinghing ng kanyang malakas ay nayayanig ang buong lupain, sapagkat sila'y nagsisidaing at nilamon ng lupain ng lahat ng naroon. Ang bayan ay at yaong mga nagsisitahan doon. Sapagkat narito, ako'y magsusugo ng mga ahas ng mga ulupong sa igitna ninyo na hindi maiingkanto at kakagatin nila kayo, sabi ng Panginoon. Kung ako'y makapag-aliw ng laban sa pangkapanglawan, ang puso ko'y manglulupaypay. Narito ang tinig ng hiyaw ng anak na babae ng aking bayan, mula sa lupain ng totoong malayo. Layo ng pinagdalan sa kanila. Hindi baga ang Panginoon ay nasa Sion? Hindi baga ang kanyang hari ay nandoon? Bakit minungkahi nila ako sa galit ng kanilang mga larawang inanyuan at ng mga walang kabuluhang iba? Anong ginawa nila? Gumawa na naman sila ng mga Diyos-Diyosa nila. Yan ang kasalanan ng Israel. Ayaw ng Diyos yan. Ang utos sa kanila, umalis sila ng Ehipto Pagkaalis nila ng Ehipto, ano ang sumunod na umalipi sa kanila? Babylon. Sa Ehipto, sumamba sila sa Diyos-Diyosan, pinaalis yon. Paglipas ng mga panahon, eto na naman sila. Bumabalik na naman sila sa ganon. Bakit? Sino ang promotor? Hari. Ang trabaho ng hari ng Israel, sila ang representative ng Diyos. Ang pangunguna ng hari ng Israel, ang kanilang bayan, ay dadalhin sa paglilingkod sa Diyos.
Pero ang haring ito, si Sidekaya, ay isa sa pinakamasamang hari ng Israel. Ang hari nila doon, walang iba kundi si Sidekaya. At sila ay sumasamba. Naghahandog sila sa kanilang Diyos-Diyusan. Ngayon, kapag ang isang pastor ay ganun ang kalagayan sa kanyang kongregasyon, ganyan ang kahinatnan. At kung ang kongregasyon ay ganito na ang kalagayan, trabaho ng pastor, imulat kayo sa katotohanan. Kailangan ay gising kayo riyan. Pero, alam kong hindi matutuwa lahat. Dahil merong kasaysayan, hindi lang kay Jeremias. Halos lahat, ganun ang nangyari dyan. Ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay lipas na at tayo hindi ligtas. Dahil sa sugat na babae ng aking bayan ay nasasakitan ako. Ako'y luksa, ako'y natigilan. Wala bagang balsamo? Is there no balm in Gilead? Wala bagang gamot sa Galaad? Wala bagang manggagamot doon? Bakit nga hindi gumagaling ang anak na babae ng aking bayan? Sino ang mga manggagamot? Ang mga saserdote. Ang mga Levites, ang mga high priest, sila yung manggagamot dyan. Kailangan gagamutin nila yan. Pero sabi ng Panginoon, wala bang manggagamot? Wala bang gamot? Wala bang physician? Walang manggagamot doon. So, ang trabaho namin, gagamutin. Yan ang trabaho namin. Pero kung ayaw nyo magpagamot, wala kami magagawa. Ang panggamot, walang iba, kundi ang salita ng Panginoon. Kasi may mga sakit tayo. Lahat tayo may karamdamang, spiritual na karamdaman. Anong karamdamang spiritual? Lukewarm, karamdaman yan. Spiritual, lukewarmness. Napakarami na karamdaman ng, last na tayo, Revelation chapter 3. Verse 14. Mag-start tayo rito sa 14. Unto the angel of the church of Laodicea write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Sabi niya, nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Sapagkat ikaw ay malahininga, hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalamang ikay aba, maralita, dukha, bulag at hubad. Yan yung diagnose ng ating Panginoon sa mananampalataya sa huling panahong ito. Mayaman ka, sabi mo mayaman ka, pero sabi ng Panginoon, hindi. Ito yung kalagayan mo. Ikaw ay wretched, ikaw ay miserable, ikaw ay poor, ikaw ay blind, ikaw ay naked. Yan ang diagnose ng Panginoon. Kaya nais ng Diyos gamutin ang iglesyang ito ng Laodicea. Gusto niya bang gamutin ang Laodicean church? Sis, ang mananampalataya? Ha? Hindi. Gustong gamutin ng ating Panginoon. Nang i-diagnose ni Kristo ang iglesyang ito, nasumpungan niya, sabi sa iglesia, thou art wretched, miserable, poor, blind, and naked. Ikaw ay aba, maralita, dukha, bulag, at hubad. Yan ang diagnose sa kanya. At gusto ng Diyos na gumaling ang mga mananampalataya sa panahong ito. Ngayon, paano sila gagaling? Ito ang sabi ng Panginoon, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Yan ang unang-unang ipinayo ng ating Panginoon. Ipinapayo ko sa iyo, ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. Ano yung gintong dinalisay ng apoy? Yan yung revelated faith. Yan yung pananampalatayang merong kapahayagan. Pananampalatayang sinunog, pinadaan, nirefine ng apoy, refiner's fire. Fuller's soap, hinugasan ng sabon, nilinis talaga siya, pinaputi siya. Yun ang nais ng ating Panginoon. Sabi niya, upang ikaw ay
yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahiyag ang iyong kahiyahiyang kahubaran. Di ba binanggit sa Malakay chapter 3 chapter 3 verse 2, yung fuller soap? Yung fuller soap, yun ay isang sabon yun na may halong alkaline na hindi maganda sa katawan, hindi maganda para sa tela. Medyo may amoy siya, nililinis yun, hinihila yun, kaya nga fuller eh. Inaalis yung mga hibla ng mga pangit doon sa ritaso na yun. Kaya yun ang ginagawa sa atin. Hinuhugasan tayo ng salita ng Panginoon. Tinatanggal yung mga hibla doon sa ating katawan. Inaalis yun. Yung Galatians 5:19 to 21. Inaalis yan. Kaya sabi riyan, parang sabon na tagapagpaputi. Yan ang ginagawa sa atin ng ating Panginoon Diyos. At yung sabon ng tagapagpaputi, kailangan ng tubig. Mga kapatid, kasi hindi ka naman makakapaglaban ng walang tubig. Kailangan ng tubig. Kaya yun ay nasa running water. Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Upang ipahid sa iyong mata at upang ikaw ay makakita. That thou mayest be see. Yan ang purpose. Pampahid sa mata. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinaparusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Okay. Iniibig niya lahat ng kanyang iniibig. So, kapag nakaranas ka ng pagsaway, nakaranas ka ng pagparusa ng Panginoon, pagpapakita lamang yun na ikaw ay mahal ng ating Panginoon. Nais ng Panginoon, magsikap ka, nais ng Panginoon, magsisi ka. Kasi, yung refiner's fire, padadaanin ka sa apoy, ilalagay ka sa apoy, refiners, i-refine ka sa pamamagitan ng apoy. Hindi birong init yun. 7 times yung init nun. Para lamang matunaw ka. Yung silver doon, sa Malakay chapter 3 verse 2, merong silver doon. Tutunawin yung silver na yun. Aalisin lahat ng impurities yun. So, ang sabi ng Book of Hebrew, God is a consuming fire. So, iko-consume ka. At yun ang salita ng Diyos. Sabi ng verse 20, narito ako'y nakatayo sa pintuan na tumutuktok. Nasa labas na si Kristo. Wala na sa loob ng iglesia ang salita ng Diyos. Nasa labas na ang salita ng Diyos. Kaya si Kristo kumakatok na. Wala na sa loob ng iglesia. Bakit? Ano na sa loob ng iglesia? Programa ng tao. Dahil from the day of Ephesian Church, yung ikalawang bahagi ng Ephesian Church, ano nangyari? Iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Iniwan nila ang salita ng Diyos. Unti-unti na inailabas si Kristo. Sa buhay mo, unti-unti, hindi mo namamalayan, inaalis mo na pala ang salita ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng, pwede na yan, pwede na yan, pwede na yan. Naalis na yung salita. Ang sabi ng Biblia, sino man ang magbawas at magbawas ng salita. Revelation chapter 22, yung huling bahagi. Sabi riyan, sino man ang magbawas sa salita ng Diyos. Sa huli yan, pinakahuli, verse 21, 22, 20, yan, 19. Ano sabi sa verse 19? Ang sino man na mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Ano man ang salita ng Diyos dyan, na inalis mo, hindi mo tinupad, aalisin ka. Ganon ang Panginoon. Kaya lahat yan, kailangan nating sundin yan. Kaya nga ibinabalik tayo dyan ng ating Panginoon. Lahat. Pag sinabing ipinapanumbalik ang lahat ng bagay, all things, sabi ng Bible. Sa Acts chapter 3:19, sinugo si Kristo until the time of the restitution of all things. Lahat ng bagay. Ibabalik yan. Verse 21. Ano sabi ng verse 21? Na siya'y kinakailangan tanggapin ng langit. Hanggang kailan? Sa panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay, ibabalik. Ano yung mga ibabalik? Unang naiwala ng tao, ano? Image and likeness of God.
Kaya ibinabalik yun. Yung imahe at larawan ng Diyos na kung saan doon tayo create ng Diyos. Sa imahe, sa kabanalan ng Diyos, sa karakter ng Diyos, sa katuwiran ng Diyos. Ibabalik yun. Ibinabalik tayo tamang pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Dahil nawala ang tamang unawa natin sa salita ng Panginoon. Saan pa tayo ipinapanumbalik ng Panginoon? Kahit ang earth, ibabalik ng Diyos. Tamang kalalagyan. Kaya may mga ganitong kalagayan ng mundo natin ngayon. So, kaya nga, sabi ng Panginoon, narito ako, nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya. At siya ay kasalo ko. Pasinin ninyo, sabi rito, I will come into him and will sup with him and he with me. Bakit? Pagkatapos ng Laodicean church age, ano ang kasunod? Marriage supper of the Lamb. Yan ang kasunod. Marriage supper of the Lamb. At ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Kailan yan? Kailan tayo magiging kasama na uupong kasama ni Kristo sa kanyang luklukan? Sa millennium. Sa 1,000 years na paghahari ni Kristo in the millennium, kapag tayo ay nagtagumpay tayo, kasama tayong uupo ni Kristo sa luklukan. Ano yung luklukan? Kapangyarihan yun. Maghahari tayo in the millennium. Paghaharian natin ang mundong ito. Anong kapangyarihan natin? By the power of the spoken word. Kailangan natin ng pananagumpay. Kailangan natin ma-overcome. Kailangan bumalik tayo dun sa original na kalagayan. Yan ang purpose ng salita ng Panginoon. Kaya tayo ay pinapanumbalik. At ang sabi ng Biblia, ay may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So ano ang pakikinggan mo? Yung Espiritu lang, capital yan. Spirit of God. Kung ano ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Bawat kapanahunan, from the time of the dawning of Christianity until the closing time sa ating panahon, ang Laodicean Church, ang Espiritu ng Diyos ay nangungusap sa bawat kapanahonan. Kaya pag binasa mo ang Revelation chapter 5, 7 spirits of God, sinugo yun, sent forth all the earth. Kaya sa pamamagitan ng propetang ginamit sa ating huling panahon, siya ang mouthpiece ng Panginoon. Siya ang conduit ng ating Panginoon. Ganon din tayo. Mouthpiece din tayo ng ating Panginoon. Para nang mawala ang propeta ng Diyos, tayo ngayon ang pumapalit na tagapaghatid ng kanyang mabuting balita. Nung patayin ang 2 propeta na nangaral sa Israel, after the sealing of 144,000, the last part ng 70th week of Daniel, yung 3.5 years, Jeremiah chapter 30 verse 7, Jacob's trouble, ang 144,000, ang final voice doon sa kanilang huling oras. Kaya meron tayong ministry. Hindi ka nakaupo lamang. Meron tayong ministry. Ang ministry natin ay ipahayag ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Yan ang ating trabaho. Hindi ka upo lamang. So, paano tayo naglilingkod sa Panginoon? Tayo ba ay nagiging instrumento ng Panginoon para sa paglabugo ng kanyang ebanghelyo? O tayo instrumento ng kaaway para wasakin muli ang templo ng Panginoon? God forbid. Huwag naman sanang mangyari. Dahil ang sabi ng inihula sa Haggai chapter 2, this house is greater. Sabi riyan. 2:4. Yan. Verse 6. Yan. Nasaan na ba yan? Sa baba pa yata yan. Chapter 1 yata. Yan, tama. 2:9. Ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay lalong dakila kaysa dati. Sabi ng Panginoon. At sa dakong ito, magbibigay ako ng kapayapaan.
Tumutukoy ba yan sa third temple? Magulo pa nga yung third temple, papasukin pa ng Antikristo yun eh. Dudumihan ulit, iraransak ng Antikristo yung temple eh. Anong templo yung tinutukoy dyan? And this latter house is greater than the former. Sinong templong tinutukoy dyan? Tayo yan. Tayo yung templong tinutukoy na yan. Ng ating Panginoon. Tayo mismo yung templo ng Panginoon. At sabi riyan, sa dakong ito'y magbibigay ako ng kapayapaan. I will give peace, sabi ng Panginoon. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. So, tayo yung templo ng ating Panginoon. Pero bago tayo maging templo ng Panginoon, kung paano ang literal temple na itinayo ni Zerubbabel, inayos nila, inilagay ang altar, itinayo ang fundasyon, inayos ito at nung trinabaho nila yung Temple of Jerusalem, and then sina Nehemiah ay inayos naman ang mga wall of Jerusalem. 12 walls, pero 10 walls lang naman yung pangunahing ginagamit nila ron. At yung walls na yon ay hindi kailanman, ay yung bawat kwan yun ay hindi naghihiwala yun, inseparable yan, mga kapatid. Kaya sa atin, kailangan maayos din natin. Protektado lagi ang ating walls. Alin yan? Ano yung walls? Yung 5 senses, 5 inlets. Para yung inner man natin, hindi yan basta napapasok ng kaaway. Protektado ang ating kaisipan sa mga bagay na dumarating sa atin. So, yun lamang, tayo manalangin, dakilan Diyos. Salamat po muli sa gabing ito, Panginoon, sa aming patuloy na pagbabalangkas sa mga pundasyon, Panginoon, at pagtatayo ng templo sa Israel, na kami rin naman, Panginoon, ay templo ninyo na tinatahanan ng banal na Espiritu. Salamat po sa gabing ito, maging sa mga naka-fellowship namin sa pamamagitan ng live, patuloy na abutin niyo po sila, Panginoon. Hanggang sa muli, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, ingatan niyo kami hanggang makauwi sa aming kanilang tahanan. Pagpalain niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Itong aming dalangin. Amen.